Attorney G, ano pong gagawin ko kung baon ako sa utang? Baon ka ba sa utang at handa mo nang harapin ang problemang ito? Ang pinakamahirap gawin kapag baon ka na sa utang ay yung harapin at tanggapin ang katotohanan ito. Kaya ang pinakauna mong kailangan gawin ay ilista lahat ng mga pinagkautangan mo mula sa pinakamataas ng interes hanggang sa pinakamababa o walang interes. Kapag nagawa mo na ito, ready ka na sa pangalawang step. Ilista mo naman ngayon kung magkano ang kinikita mo at kung magkano ang pinakamaliit na budget na kakayanin mo. Kailangan kasi malaman mo kung magkano lang ang kaya mong ihulog sa mga utang mo. Kapag nagawa mo na ito, ready ka na sa step 3. Makikipag-usap ka na ngayon sa lahat ng pinagkautangan mo. Makipag-negotiate kang ibaba ang interest to 1% per month lang or even lower kung kakayanin. Kakampi mo ang batas dito. Maliwanag na kasi ang desisyon dito ng Korte Suprema. Ayon sa kanila, kahit malaya tayo makipagkasundo ng anumang interest rate, dapat fair and reasonable pa rin ito. Sinabi pa nga nila na walang karapatan ng mga nagpapautang na magpataw ng interest rate that would enslave borrowers or hemorrhage their assets. Kaya pag sobrang taas ng interest rate, kusang ibinababa ito ng Korte to 1% per month. Ngayon, kapag nakausap mo na lahat at meron na kayong bagong kasulatan, ready ka na ngayon sa step 4. Disiplinahin mong sarili mo at magbayad ka na naaayon sa usapan. Lahat tayo ay dumadaan sa kagipitan at nagkakautang, kaya huwag natin ito ikahiya. Ang importante lang naman sa mga nagpapautang ay hinaharap natin sila at hindi natin ito tinatakasan. Gina!